sinisiyasan. Buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, iyong sinisiyasan. Buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Purihin ka. Salamat, Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa awitin po na yan na ating inawit, ano po, ay marapat lamang na madakila, ano po, mapurihan ang Panginoon sa ating mga buhay. Yan po. At ngayong umaga po ay atin pong tunghayan, at ating pagbulay-bulayan po yung awitin po na yan
na atin pong makita ano po yung mensahe nito sa ating buhay. Sige po, ano ba ang kaugnayan nitong awit dito sa ating panahon at ano ang mensahe ng awiting ito sa atin? No? Tingnan natin, may tatlong tingnan natin po yung mensahe ng awit, tatlong mensahe ng awit, no, na salamat Panginoon, puso ko'y iyong sinisiyasat. Alright, blessed, joyful, victorious, and peaceful morning, afternoon, evening about sa atin o anumang oras po tayo na narito ngayon. Alright, tingnan natin, no? Tatlong mensahe ng awit. Salamat Panginoon, puso ko yung sinisiyasat. Una, ipinapakita po ng awiting itong mensahe na kilala ng Diyos ang buong pagkatao po natin. Amen? Ipinapakita po ng awit na walang lihim na po sa Panginoon. Ayan, no? Alam niya ang laman ng puso, iniisip, pinagdadaanan at maging ang mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Kahit ganap niya tayong kilala, patuloy pa rin niya tayong minamahal. Yan po ang unang mensahe. Kilala ng Diyos ang buong pagkatao mo. Pangalawa, ay tinutuwid po ng Diyos ang buhay ng bawat sa atin. No? Hindi lang tayo sinusuri ng Diyos para husgahan, kundi para ituwid at gabayan po tayo. No, ang kanyang koreksyon ay tanda ng kanyang pag-ibig, no po, upang mailapit tayo sa tamang landas at sa kanyang kalooban. Amen. Pangatlong mensahe ng awiting ito, ang Diyos lang ang nakakaalam ng ating patutunguhan. Opo. Itinuturo po ng awit na dapat tayong magtiwala sa plano ng Diyos dahil siya lang po ang tunay na nakakaalam ng ating kinabukasan. Amen. Kahit hindi malinaw po ang bukas, para po sa atin, ligtas tayong sumunod at magpasalamat dahil hawak niya ang ating direksyon. Okay, so tingnan natin. Ano naman po ang kaugnayan nitong awiting ito sa ating panahon ngayon, no? Kaugnayan ng awit sa ating panahon sa iyo. Una, sa panahon ng pagtatago at pagpapanggap, yan, ipinapahalala po ng awit na walang natatago sa Diyos. Alam niyo po, maraming tao ngayon ang nagpapakita na okay sila sa social media, pero sa loob ay sugatan, pagod at nalilito. Kaya po ang awit ay paalala na kilala tayo ng Diyos ng totoo at naunawaan niya ang laman ng ating puso. Pangalawa, ang kaugnayan nito sa panahon ng confusion at wrong direction. Kailangan natin ang paggabay ng Diyos. No? Marami po ang nawawala sa tamang landas, tamang pag-iisip, tamang desisyon, tamang mga bagay dahil sa pressure, temptations at sariling kagustuhan, no po. Kaya po ang mensahe po ng tinutuwid mo ako ay mahalaga ngayon dahil ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng tamang direksyon sa buhay. Pangalawa, ang kaugnayan nito sa ating buhay sa panahon ng takot sa future, ang Diyos lang po ang may alam ng ating patutunguhan. Amen? So, maraming tao po ang anxious tungkol sa trabaho, pamilya, ministry, at maging sa kinabukasan. No? Ang awit po ay nagbibigay pag-asa na kahit hindi natin alam ang mangyayari bukas, alam ng Diyos ang ating destinasyon at may mabuti siyang plano para po sa atin. Amen? Hallelujah. So narito po ang mga Bible verses na malapit po sa mensahe ng awit na salamat Panginoon, puso ko yung sinasiyasat. Una, sa Psalms 139 verse 1 to 3, ang sabi po doon, O Panginoon, sinisiyasat mo ako at kinikilala mo ako. Nalalaman mo kung ako'y uupo o tatayo. Naunawaan mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Tugma ito, no, sa bahagi ng awit na puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam. Pangalawa, from Jeremiah 10:23, sabi doon, Panginoon, nalalaman ko na ang lakad ng tao ay hindi nasa kanyang sarili. Wala sa taong
lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga akbang. Kaugnay dito ng ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan, sabi ng awit. Pangatlo, Hebrews 12:6, no? Sabi po, sapagkat itintuwid ng Panginoon ang kanyang minamahal. Tugma ito sa linyang, salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Pang-apat, no, from Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, sabi doon, trust in the Lord with all your heart and all your understanding, no? Tinutuwid niya ang ating mga landas. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at itutuwid niya ang iyong mga landas. Amen. Paalala po na ang Diyos ang tunay po na gabay sa ating pong buhay. Okay, sige po, tayo po ay manalangin. Let us pray. Heavenly Father, thank you because you know me, you know us completely, and yet you still love me unconditionally. Oh God, Lord Jesus and Holy Spirit, search our heart, correct our ways, and lead us to the destiny you have prepared for us. And we declare that our life, our family, our ministry, our beloved nations, the Philippines, is safe in your hands, even the whole world. I declare that our future is guided by your wisdom, and our heart will continue to trust and follow you all the days of our life. This is my prayer, this is my declaration. In Jesus' mighty name we pray and shout, Amen, Amen. So again po, ito pong inyo pong lingkod, Pastor Edric Ancheta. Nawa po ang awiting ito, salamat Panginoon. Puso ko yung sinasiyasat ay muling nangusap, muling nagbigay ng inspirasyon, lakas at sigla at pag-asa sa ating buhay. So, God bless. Hallelujah. Salamat sa'yo, Panginoon. Bye po, shalom, and God bless.